Magandang umaga mga kapatid. Actually, dito aking tuturo eh. Kaya lang, may kailangan natin ibalik para ma-clarify kung ano ang tungkol sa Diyos. Godhead. Ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos? Ang karakteristik mo ng Diyos. Kasi maraming maling katuruan, kaisipan tungkol sa Diyos. Maraming maling kaisipan sa Diyos. Kaya lang, kailangan tama ang ating paniniwala kung sinong Diyos para tayo maligtas. Kung mali ang ating pagtingin sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Kailangan tama. Kasi kailangan natin sampalatayanan na si Diyos. Di ba? Kung sino siya. Maraming false concept ng Diyos. Sabi ng mga INC, Jehovah's Witnesses, etc., ang ama lang ang Diyos. Di ba? Hindi ama, kailangan Diyos. So, ang ating Panginoon di Diyos. Sa kailang Espiritu Santo, siya persa lang. Hindi man siya persona. So, yun ang paniniwala nila. Pangalawa, ang ama, siya rin ang anak, at siya rin ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang ama, ang Diyos, ay isang persona lang. Kumisan, siya ay nagpapakita bilang ama. Kumisan, siya nagpapakita bilang anak. At kumisan, nagpapakita bilang Espiritu Santo. Iyon po ay mali. Yun ang paniniwala po ng United Pentecostal Church. Ano po? At maraming mga grupo ng mga denominasyon, ang pinaniniwalaan nilang Diyos ay ang ama at ang anak. Ang Espiritu Santo hindi. Maraming ganong klaseng paniniwala. So, anong tama? Pabayaan natin yung maling paniniwala. Ang dapat natin tignan kung ano sinasabi ng Biblia. Yun ang tama. Yung salita Godhead, maraming tatlong beses lang nakita sa Biblia yan, sa Bagong Tipan. Yung una, sa Acts chapter 17, verse 29, na sinasabi, ang pagka-Diyos ay di katulad ng mga bagay na ating nahawakan kanya. So, ikinokontra sa mga bagay na mga nilalang. Doon sa mga ibang salin, Godhead na nakalagay. Dito sa New King James, divine nature kanya. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature of Godhead is like gold or silver or stone or something shaped by art and man's devising. Hindi ganun. Hindi natin ginawang Diyos, sinasabi niya. So, yun po ay galing sa salitang Grego na theos. Pero may pangalapang talata. So, Romans chapter 1, verse 20. For since the creation of the world is invisible attributes are clearly seen. Sabihin, sa simpleng salita, ang kanyang hindi nakikitang katangian ng Diyos ay nakikita sa mga bagay na kanyang nilalang. In other words, pag tinignan mo ang mga bagay na sa ating paligid, makikita mo kung sino siya. Anong klaseng Diyos meron tayo? Being understood by the things that are made. Simple lang po yan. Tingnan natin itong table ito, magandang pagkagawa, so magaling gawa. Pag nakita natin ang kalikasan, ganoon din, makikita natin ang kanyang walang kapangyarihan, even His eternal power and Godhead. So God, they are without excuse. So yung mga atheists, tinatawag silang mangmang, dahil despite na nakikita nila mga bagay sa kanilang kapaligiran, walang Diyos kanila. At ang pangatlo, sa Colossians 2:9, ito po ay galing sa medium na ibang salita. Nilagyan na text. Tapos sa Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So ito rin po isang slight na ibang Grego. Pero ibig sabihin niya, ang kalagayan ng pagiging Diyos. In other words, ng ating Panginoon ay tao, siya pa rin ay nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Ganyan. Hindi siya nabawas bilang Diyos. Nagkataong tao lang siya, pero Diyos pa rin siya. Ganyan. So ito yung mga salitang makikita natin sa Biblia tungkol sa pagka-Diyos. So hindi siya nahawakan ganyan. Hindi katulad ng mga bagay na nakikita natin. Siya ay makapangyarihan na nakikita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. At siya'y may kalagayan bilang Diyos. Kanya. So, hindi tayo Diyos dahil wala tayo sa kalagayan na yun.
So, yun naman salitang patungkol sa Diyos sa Biblia. Tatlo lang po yan. Naisali po ng Godhead o pagka-Diyos. Makikita natin sa Biblia. Kung pasinin natin, ang Diyos ay isa. Naniniwala tayo sa isang Diyos. Ang katanungan, paano naging isa? Pasinin natin, ang salitang isa, maraming kahulugan. May isa sa bilang, di ba? May isa sa bilang. Pwede na isa lang, ganyan, isa lang, only. Pwede rin ganun ang kahulugan ng salitang isa. Kung yun ang kahulugan, so ang Diyos lang po ay isang persona lang. Kasi isa sa bilang ka natin. O kaya, pangalawa, o siya'y nagkaisa dahil sila'y nagkakaisa. Isa rin yun. You are one, ganyan. Nagkakaisa, pero yung salita pa rin yun, di ba? Sabay isa dahil isang persona lang siya, o ang Diyos ay isa dahil sila'y nagkakaisa. Katulad ng bansa, ang Pilipinas ay 120 billion niya tayo ngayon. Pero nagkakaisa tayo bilang isang bansa. Pero marami tayo. Ganun ba ang kahulugan ng Diyos? So, ang tinuturo ng Biblia. Pumunta po tayo sa Old Testament. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord, yun po ay YHWH. The Lord our God, yan ay Elohim, ganyan. The Lord is one. Kapag ito'y tinignan natin sa literal na kahulugan ng mga salita, makikita natin kung ano ibig sabihin ng one. Ang salitang Elohim, literally, mga Diyos. Plural po yun eh. So, ang literal na translation nito, sila rin naman nagsabi, ang Panginoon nating mga Diyos, ganyan. Ang Panginoon ay isa, ganyan. So, dito lang makikita natin, ang Diyos ay hindi isa sa bilang. Dahil kung sila ay isa sa bilang, bakit ginamit ng Diyos ang salitang Elohim? Nang ibig sabihin ay mga Diyos. Dito sa Exodus chapter 20, ano po? Noong sa 10 Commandments, huwag kayong magkaroon ng mga ibang mga Diyos. Yan eh. Ang salitang mga Diyos ay Elohim. So, literal mga Diyos. Yan. So, naintindihan ng mga Hudyo, ang Diyos ay di isang persona. Dahil salita nila yan. So, naunawaan nila na ang Panginoong Diyos ay nagkakaisa. Kaya lang, hindi nila alam kung paano at sino yung mga yun. Kaya ito yung una, pinakilala ng Panginoon ng Ama nung siya nagpunta sa lupa. Later on, ang Ama, pinakilala niya ang anak kung sino siya. So, pinakilala ng anak, ang Ama ay Diyos. Yan. Pinakilala rin ng Ama, ang aking anak ay Diyos. Yan. Bakit ano yun ang makikita natin sa Biblia? So, lundag po tayo. Ano bang itinuturo ng banal na sulatan sa Deuteronomy? Ito po sa ibang salin, sa American Standard Bible. O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. And thou shalt love Jehovah, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ganyan. Yun ang nakikita na sa Matthew chapter 23, di ba? Yan ay kinot ng ating Panginoon. So dito, ang Jehovah, yan po yung YHWH na sinasabi. Yan ang Panginoon. Pero yung God ay Elohim, yan ay mga Diyos. So, yung mga Hudyo, naintindihan nila yun. Ang Panginoon nating mga Diyos kanya ay isang Panginoon. So, hindi isang persona lang yan. Sila'y marami, pero sila'y nagkakaisa bilang isang Diyos. Yan makikita natin. At tulad po sa Genesis chapter 2, verse 24, yun din ang salitang isa. Anong sabi rito? At iiwan ng lalaki ang kanyang asawa, hindi iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, o ang kanyang ama at ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Yun din ang salitang yun. Naunawaan ba natin salitang isa sa kahulugan na kapag nag-asawa ka, mawawala yung lalaki, mawawala yung babae, sila magiging isang tao lang? Hindi gano'n, hindi ba? Ang babae, siya pa rin ang babae. Yung lalaki, siya pa rin ang lalaki. Pero pag naging mag-asawa sila nagkakaisa. Pero sila yung dalawa na nagkakaisa. Doon sa Ezra, chapter 3, verse 1. Ito po tayo sa binabakit na yan. Sa Ezra, chapter 3, verse 1. Ganoon din po ang ating makikita. Sila'y marami sa bilang, pero sinasabing parang sila'y
nagkakaisa kanya. Ito po, basahin natin sa Ezra 3:1. Ito ang ating mababasa. Nang sumapit ang kapitong buwan, at ang mga anak ni Israel ay nasa mga bayan, ang taong bayan ay nagtitipon-tipon ng parang isang tao sa Jerusalem. Ano yung sabihin, no? Sila nagkakaisa, nagkatipon. Para sila isang tao, kanya. O sila nagkakaisa. Ganun din po later, sa Nehemiah chapter 8, verse 1, nung sila po yung nagkatipon, para pag-aralan nila ang Moses ni Moses. Ito rin po ating mababasa sa Nehemiah chapter 8, verse 1. At ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao kanya. At sa liwas ang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig, kaya lang sinabi kay Ezra na escriba na dalhin aklat ng kautusan ni Moises na binigay ng Panginoon sa Israel. So hindi mga salitang isa. Pwede sila nangangahulugan na isa sa bilang. Sila isa sa kahulugan na sila nagkakaisa. So yun din na makikita natin sa sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sila'y mga Diyos, ganyan. Pero sila nagkakaisa bilang isang Panginoon. Hindi na natin makikita na hindi sila isa sa bilang. Dito, hindi natin sinasabi sa atin kung sino sila. Sinasabi lang, ang Jehovah na ating Diyos ay isang Jehovah. Ganyan. Hindi sinasabi sa atin kung sino-sino yun. Sinasabi lang, sila nagkakaisa bilang isang Panginoon, ganyan. So, yun nga pong salitang ekwad, binasa natin kanina, ulitin lang natin. So, Genesis 1:5, evening and morning together make first day, ganyan. So, yung gabi at yung araw, ay isang araw, ganyan. Genesis chapter 2, verse 24, to become one flesh, ganyan. So, lahat po ng mga salitang yan, galon lahat yan. So, Ecclesiastes 11:6, ganyan. Sila yung pala magkatulad, ganyan. Sa Genesis 20 verse 6, isang tao, ganyan. One consent. Together, yun ang ibig sabihin ng salitang isa. Kapag ito'y tumutukoy sa pagkakaisa kanya. So, hindi sila isa sa bilang. So, ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi siya isa sa bilang. So, ekad o ekwad, ang ibig sabihin, isa sa kahulugan, sila nagkakaisa. Hindi sila isa sa bilang. Sila isang Diyos, na nagkakaisa kanya. Yun ang ibig sabihin. So, paliwanag pa rin natin para hindi tayo magkamali. So, kung itong gagawin nating literal na salin, Hero Israel, Jehovah, YHWH, our Elohim, is a united Jehovah. Yun ang isang para bagang simpleng paraan para maintindihan natin. Isalitang Jehovah is one, siya nagkakaisang Panginoon. Yan ang tinuturo ng talatang yun. Hindi tinuturo ng Diyos ay isang persona lang. Katulad ng sinasabi ng auto, ito po ay nakakalito. Kasi sinasabi, isang Diyos, yan yan. Ang papasok sa ating kaisipan, isang Diyos. Dahil literally, yan ang salitang one. Kaya lang, kailangan rin po natin unawain, hindi lang yun ang kahulugan ng one. Dito po sa Isaiah, ang nagsasalita ay ang Diyos. Gina po natin. Listen to me, Jacob and Israel, my call. I am He, I am the first, I am also the last. Yun ang Diyos. Pag binabagin po yung salitang I am the first and I am the last, yun ang Diyos. Basahin natin sa Isaiah chapter 44, verse 6. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Besides me, there is no God. So pag sinabing I am the first, I am the last, yun ang Diyos. So nagsasalita rito, sino? Ang Diyos. At pinatunayan niya siya ang Diyos. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. So siya naglalang, yun nagsasalita. When I call to them, they stand up together. So meron siyang kapangyarihan sa kanila. Tapos siya sa verse 16, siya pa rin na nagsasalita. Come near to me and hear this. I have not spoken in secret from the beginning. Ganyan. From the time that it was, I was there. Listening natin, ang Diyos na nagsasalita. And now the Lord God and His Spirit have sent me.
Pero paano niya po ang Diyos ay isang persona lang? Ang Diyos na nagsasalita, liwanag yun, di ba? Ang Diyos na nagsasalita ay sinugo siya ng Panginoong Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Ito po isang talata na magbibigay ng pagkahilo sa mga oneness. Paano mo ipapaliwanag yan? Ang ibig sabihin, hindi sila isang persona lang. In other words, makikita natin liwanag mo. Yung nagsasalita ang Diyos. Sinugo siya ng Panginoong Diyos at ng Espiritu Kanya. Yun ang makikita natin sa talatang yan. So ito pa lang, nagpapakita sa atin ng Diyos ay isang persona lang. Kasi kung isang persona lang, hindi mo mapapaliwanag yan. Imposible mo maipaliwanag yan. Sinugo lang Diyos sa sarili niya. Paano sasabihin yan? Hindi. Nakikita na tatlo sila. Yung dalawang nagsugo, at yung isang sinugo, hindi ba? Yung tatlo yan, hindi ba? Mga kapatid. Maghanap pa tayo ng talata. Dito po sa Genesis chapter 19, verse 24. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah, and from the Lord out of the heavens. And sabihin, the Lord rained brimstone, ganyan, Sodom and Gomorrah, from the Lord out of the heavens. Ganyan. May isang Panginoon nasa lupa, at may isang Panginoon nasa langit. Ganyan. Siya ang nagbigay ng mga brimstone and fire na yun. Yeah, the Lord rained. Ganyan. Babasahin natin ang konteksto niyan. Yung nagsasalita sa lupa. Pero nagpaulan kanya ay nagaling sa langit. Paano mo paliliwanag yun? Dalawa yun, di ba? Dalawa yun. Yung nasa lupa at yung nagpaulan ng brimstone and fire na nasa langit. Di ba? Yan ang Panginoon yun. Dalawa yun eh. Yung nasa lupa at yung nagpaulan na galing sa langit. Ganyan. Dalawa na po yun. Tuloy pa lang. In Zechariah chapter 2, 8 and 9. For thus says the Lord of hosts. Kaya sinasabing Lord of hosts. Kasi Panginoon ng lahat. Dahil siya naglalang ng lahat ng mga bagay. He sent me. So sino nagsasalita? Ang Panginoon. So ang Diyos. He sent me. So may nagsugo sa Kanya. He sent me after glory to the nations which plunder you. For He will touches you, touches the apple of His eye. For surely I will shake my hand against them, and they shall become spoil for their servants. Then you will know, Then you will know that the Lord of hosts have sent me. So, ang nagsasalita ay tinatawag ng Lord of hosts. So, sino nagsugo sa nagsasalitang yon? The Lord of hosts. So, ilang Panginoon yun? Yung isang nagsugo at yung sinugo. Di dalawa. Dalawa yun, di ba? Di isa. Yung nagsasalita, sino yun? The Lord of hosts. Sino yung He? Nagsugo sa Kanya. The Lord of hosts, Kanya. Di dalawa yun, di ba? Matuloy pa natin, di pa tayo nagtatapos niya. Dito pa rin po sa Zechariah chapter 2, 10 to 11. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for behold, I am coming, and I will dwell in your midst. Says the Lord. Sino nagsasalita? Ang Panginoon, di ba? Many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people. Dalawa na yun. Sabi niya, they shall be joined to the Lord, ganyan. And they shall be my people, ganyan, nagsasalita. And I, yung nagsasalita, will dwell in your midst. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you, ganyan, di ba? So may nagsugong Panginoon, at may sinugong Panginoon, di ba? Maliwanag po yan. So ilang Panginoon? Di dalawa. Pero tuloy pa natin. Zechariah chapter 10, verse 12. Sino nagsasalita? Ang Panginoon. Okay? Says the Lord. Kanya. So I will strengthen them in the Lord. Di ba yun? Kasi kung siya rin yun, nasasabihin niya, I will strengthen them in me. Through me. Kaya di ba? O kaya, I will strengthen them. Period. Kaya sabi niya, I will strengthen them. Kanino? In the Lord. Kanya. And they shall walk up and down in His name, says the Lord. So, isa yung nagsasalita at isa yung nagpapalakas. Ilan yun? Hindi lang ang Panginoon. Alam nga nagsasalita ang Panginoon sa sarili niya. Sabi niya, I will strengthen them in the Lord, says the Lord. So, ilang Panginoon.
So itong mga talatang ito nagpapakita sa atin, hindi siya isang Panginoon. Sa Genesis chapter verse 26, sino kausap niya? Maraming theory. Anghel ang kausap niya kanya. Alam mo tayo mababasa ngayon sa talata. At hindi naglalalang yung anghel. Then God said, let us make man in our image. Our image, yan yan. Yung our plural, yung image singular. So yung kausap niya katulad niya. According to our likeness. Our singular, plural, likeness, singular. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Sino kausap niya? Sa talata, katulad niya. Parehong larawan. Parehong kawangisan. Pero specifically, sino kausap niya? Sino ba naglalang? Kasi sama-sama sila naglalang eh. Nasabi nila, para daw karpintero yan. May kausap siyang tao, gawa tayo ng bahay, pero hindi sila marunong gawa. Anong klaseng? Pag anong klase yun, ba't tatalakin yung tao hindi marunong gawa? Gagawa ka ng bahay, katapos maghanap ng katulong, hindi marunong gawa. Yun ang argument nila eh. Pero tingnan natin, ang Diyos ay nakikipag-usap sa katulad niya. Na may kapangyarihan maglalang. Lalangin natin ganyan. Alam ang klase pangungusap yung maglalang tayo, tapos yung kausap mo, hindi naman walang kapangyarihan maglalang. Lalangin mo, huwag lalangin natin. Si Kristo ay nagsabing naglalang. Doon po sa binasa natin kanina sa John chapter 1, verses 1 to 3, di ba? Kahit yun natin ulitin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos ang lahat ng mga bagay ay yun lang sa pamamagitan niya. So, ang Panginoon ba yung naglalang? O, tinawag ba sa Diyos? Sa Romans chapter 9, verse 4, sabi, and overall, the eternal blessed God. Yung tinawag ng Diyos. Ganoon din sa Colossians 2:9, sabay nasa kapuspusan ng pagka-Diyos. Kahit yung tao siya, Diyos pa rin siya. So, ang ating Panginoon ay Diyos. So, kasama siya doon. Nakausap ng Diyos. Sino pa? Ang Banal na Espiritu. Akala natin, ang Banal na Espiritu walang ginawa. Meron. Parang ang Espiritu Santo, para siya yung finisher. Siyang nagtatapos ng lahat ng mga bagay na sa simula. Ang ating Panginoon namatay, at nabuhay at muling nabuhay, sino nagsabi? Ang Espiritu Santo. Kung hindi sinabi ng Espiritu Santo yun, kahit namatay pa ang Panginoon, hindi rin tayo maliligtas. Dahil di man natin alam eh. So, sino nagpatunay ng salitang yun ay totoo? Ang Espiritu Santo. So, siya yung nasa huli. Yun sa Psalm 104, verse 30. Basahin po natin. So, siya yung naglalala. Yung sinusugong yung Espiritu, sila yung nalilikha. At yung binabagong balat ng lupa, kanya. Nung sinugong niya ang Espiritu, ano nangyari? Sila yung nalilikha, kanya. So, naglalala ang Espiritu Santo. Dito po sa Job, chapter 33, verse 4. Basahin po natin ito. Ang isa sa pinaka-mahabang class sa Biblia, ang Job. At ito rin po ay hindi nila alam kung sino si Job. Hindi natin alam. Verse 4. Ang Espiritu ng Diyos ang sa akin may lalang. At ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. So, ang Espiritu Santo naglalalang. Ang ating Panginoon naglalalang. So, ang Espiritu Santo at ang Panginoon ay katulad ng Diyos. Sila ay isang larawan. Ano bang larawan na nagsasalita? Si Diyos. So, yung kausap niya ay Diyos. So, ilan yan? Tatlo, di ba? Napatunayan sa mga talatang ito, yung tatlong yan ang naglalang. Ang mga may nagsalita, ang mismong gawa ng Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. So, yan ang sinasabi ng Banal na Salita. So, dito rin po makikita natin, hindi isang personal lang ang lumalang sa ating mga kapatid. So, ang isang Diyos. Hindi po isa sa bilang. Ulitin natin. Hindi siya isa sa bilang, kundi nagkakaisa. Sila isa sa kahulugan na sila nagkakaisa. Hindi sila isa sa bilang. Bakit natin iniisip na gano'n? Yun ang mababasa natin eh. Pag pinilit natin isa sa bilang, ay mahilo ka. Yun ang dahilan, masisira ang ulo mo. Bakit?
pinipilit mong isang bagay na hindi tinuturo ng Biblia. Ang itinuturo ng Biblia, ang Diyos ay nagkakaisa. So, sino yung nagkakaisang Diyos? Kaya ito, tingnan po natin. Tatlo lang po sila. Ang Ama ay hindi ang Anak. At ang Ama ay hindi rin ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi rin ang Ama. Anak. Magkakaiba sila. Ibang person ng Ama, ibang person ng Anak, ibang person ng Espiritu Santo. Para pupunta tayo sa pamilya, iba yung persona ng babaeng may asawa, iba yung persona ng lalaki, at kung meron silang anak, ibang persona yan, hindi sila pareho. Pareho silang tao, pero hindi sila isang persona. So itong tatlong ito, ay pareho na siyang alagayan ng pagka-Diyos. Pero hindi sila isang persona, ibig sabihin. Magkakaiba sila, pero isang kailang kalikasan, sila ay Diyos. Kung babasahin natin ng 1 John, chapter 4, verse 14, makikita natin yun. Basahin natin. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Kung ang Ama ay nagsugo sa Anak, hindi siya ang Ama. Ang Anak, hindi siya ang Ama. Dahil siya sinugo ng kanyang Ama, di ba? Magkaibang nagsusugo, magkaiba naman yung sinusugo. So, 2 John verses 1 to 3, basahin po natin. Actually, isang talata lang yan. Sumahatin daw ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Kristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So, kung siyang anak ng Ama, hindi siya Ama, anak siya ng Ama eh. Pero Espiritu Santo, hindi rin ng Ama, hindi rin ng anak. So, John chapter 15 verse 26, siya sinugo. Siya sinugo, katulad ng ating Panginoon, siya sinugo. Basahin po natin kung sino nagsugo. Sa 15 verse 26. Siya sinugo sa pangalan ng ating Panginoon at siya sinugo ng Ama. Basahin natin. Supalit kapag dumating ng mga aliw na aking susukuin na mula sa Ama, kanya. Siya nagsasalita ng Panginoon. Susuguin ko siya kanya. Sa galing. Susuguin sa inyo mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin. Galing siya sa langit, ang ibig sabihin. Susuguin ko siya, galing siya sa langit kanya. So, hindi sila pareho. Hindi, ibang Ama sa anak, ibang anak sa Ama, ibang Ama sa Espiritu Santo, ibang Espiritu Santo sa Ama, ibang Espiritu Santo sa anak. Yun ang makakita natin. Pero ano sila? Pareho silang Diyos. Na sila'y pareho nasa kalagayan ng pagka-Diyos. Bawas natin, Jude verse 1, chapter 1, ang Ama ay Diyos. Actually, walang problema doon. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Acts chapter 5, verses 24. Ito'y patungkol kay Ananias at Sapphira. Ang sabi ni Pedro kay Ananias, ba't ka nagsinungaling sa Espiritu Santo kanya? Ba't nagawa mo ito sa iyong puso kanya? Ba't ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Sa verse 3. Sa verse 4, sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Hindi sinabi ni Pedro nagsinungaling sa Ama o sa Anak. Hindi sinabi yun. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo kanya. Pero sa susunod na talata, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. By necessary inference, ang Espiritu Santo ay Diyos. Di ba? Doon sa Hebrews chapter 1 verse 8, ang nagsasalita ay ang Ama. Patungkol kanino? Sa kanyang anak. Anong tawag ng Ama sa kanyang anak? Basahin natin. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, Diyos, ay magpakailanman. Anong tawag niya? Ang nagsasalita ng Ama, anong tawag niya sa anak? Basahin natin. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang nagsasalita ng Ama, ang iyong trono, Diyos, anong tawag niya sa kanyang anak? Na Diyos ay magpakailanman ang siyento ng katwiran ng siyang siyento ng kaharian. Pag pumunta tayo sa Old Testament, ito'y tumutungkol kay Jehovah. So, ibig sabihin, ang anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos at ang Ama ay Diyos. Kanya. So, sila nagkakaisang Diyos sa Biblia. Pag gumagawa sila, iba-ibang kailang ginagawa. Pero may isang dahilan ang kailang paggawa. Kung sila naglalang, may kanya-kanya silang gawain para sila mga paglalang. Nung sila nagligtas sa atin, iba-ibang kailang ginawa para tayo maligtas. So, yun ang karakteristik ng Diyos.
Sila nagkakaisa sa anumang mga bagay na kailang ginagawa. Alam, tingnan niyo sa paglalala. Tingnan niyo. Ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, sila tinatawag ng Diyos. Isa ang kanilang pangalan. Baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung sasabihin natin ng pangalan, authority, isa ang kanilang authority. Kanya. Baptizing them in the authority of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kanya. Paano naman kung si Kristo ay tao at ang Espiritu Santo ay isang personal? Para sila magkakaroon isang pangalan o authority, di ba? So, makikita natin sila nagkakaisang Diyos. Sila ay nagkakaisa sa kanilang kalikasan. Sila ay nag-agree, nagkakasundo sa kanilang layunin at ginagawa. Palaging gano'n. Hindi gumagawa ang anak na hiwalay sa Ama o sa Espiritu Santo. Palagi silang sabay-sabay, magawa't ibang kanilang ginagawa, pero nagkakaisa. Hindi makikita natin sa Diyos. So ito ang bumubuo sa isang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mabalik po tayo sa pinagkita mga talata. Kung sinasabing, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Sino yun? Sabi ng mga saksi, ang Ama. Nabasa yung Ama? May kami nakausap noon, hindi siya makasagot. Yan ang Ama, kanya. O sige, sabihin na natin yun ang Ama. For the sake of argument. Nabasa mo ba yung salitang Ama dyan? Wala. Masahin natin. Kayo, aking mga saksi, ay aking mga saksi. Sabi ng Panginoon, at ang aking likod, aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at yung maunawaan na kung nga, walang Diyos na inaliwan, na una sa akin, o magkakaroon ng Diyos pagkatapos ko. Sino yun? Hindi ang Ama, wala namang Ama doon. Yun ang tunay na Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yun lang ang tunay na Diyos, wala tayong mababasa. Sa Isaiah chapter 45, verse 5. Ganon din po ang ating mababasa, mga kapatid. Ito. Ako ang Panginoon, at walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Aking binibigisa ka, bagamat hindi mo akong kilala. Sino yun? Sabi na, Ama, wala tayong mababasa ng Ama doon. Alam niya, merong tinatawag na hindi mo pwedeng assume yung isang bagay na dapat mong patunayan. Hindi mo pwedeng patunayan ng Ama ang Diyos doon. Walang Ama doon eh. Ina-assume mo lang na yun ang Ama. Na yun ang dapat patunayan. Yan ang Anak, yan ang Ama at Espiritu Santo. Yun ang ibang Diyos. Ibang sa Diyos niya, wala nang iba na binubuo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun po makikita natin sa tungkol po sa pagka-Diyos. So hindi pagkakaisa. Dito po tayo tatapos na po. Ito kailang pagkakaisa yan. Pareho pa nga palaging gano'n. Nung sila nagdala, physical creation, gano'n. Ang Ama ang nagplano, ang Anak ang gumawa, at tumulong ang Espiritu Santo, di ba? Pagkatapos sa paglalang naman sa atin, muli spiritually, ang Ama nagplano, walang nagplano ng Diyos kanya. Sino gumawa? Ang Anak. Sino tumulong sa pamagitan ng pagpapahayag? Ang Espiritu Santo. Yun ang Diyos. Sila nagkakaisa. Yun ang makikita. Kaya nga po doon sa Efeso, chapter 4, may isang Panginoon. Lahat ng Panginoon. Bakit isang Panginoon? Isang Espiritu. Lahat ng tatlong Espiritu. Bakit isang Espiritu? Isang Diyos at Ama. Lahat ng tatlong yun ay Ama sapagkat sila'y lumalang sa atin. Bakit gano'n? Yung mga salitang isang Espiritu, isang Panginoon, ay isang Diyos at Ama, ay tumutungkol sa kailang gawain sa pagliligtas sa atin. Ang Diyos at Ama ang nagplano no. Sinong gumawa? Sino sinusundan natin? Panginoon. Ang ating Panginoon, nasa kanya lahat ng kapamahalaan. Sino nagturo sa atin? Espiritu Santo. So yung isang Panginoon, isang Diyos at Ama, at isang Espiritu, yun ang Diyos. Sa kailang tatlong persona na ginawa nila ang kailang gawain sa pagliligtas ng Diyos. Ito po isang parang mahirap, pero actually hindi. Ang isang bagay ay nagiging madali kapag pinag-aralan mo. Ang isang bagay ay mahirap pag hindi mo pinag-aralan. Parang pagdadrive lang yun eh. So simula, hirap na mag-drive na ako. Paano ang pagagalawin niya? Natatakot ako nga. Pag marunong ka mag-drive,
muscle memory na yan. Kwenta pagdadrive. Kaya nga, mababagga ka na eh. Dahil sa nagyayabag ka na, dahil magaling ka na. Pero sa simula, pinagpapawisan ka, hindi mo alam anong gagawin mo. Pero pinag-aralan mo, hindi mo naging madali. Ganon din kayo sa pag-aaral sa Biblia. Hindi ko sinasabing isang oras lang, isang araw lang. Hindi ha. Kailangan lang panahon. Pero pagdating ng araw, kaya mo ha, ganun pala yung amo. Kaya kang, ganun pala yung amo. Naranasan lahat yan na nag-aaral sa Biblia. Kasama na ako dyan. Paano ka nakarating dyan? Di pag-aralan mo. Mag-research ka. Kung yung gumagawa ng thesis, mas mahirap pa nga yun eh. Kaysa sa pag-aaral sa Biblia. Ang Biblia, dadaan na lahat. Tingnan mo lang. Kalkalan mo lang. Kalkalin mo lang. Tapos pag-aralan mo, dyan eh. Yung thesis, mag-research ka pa. Di ba? Saan ka pupunta? Nandito na lahat. Ibig sabihin, hanapin mo lang. Nandito na lahat. Hindi ka na kailangan pupunta na internet o anuman. O magtanong-tanong ka. Hindi, nandito lahat yun. Kailangan lang natin ng pag-aaral, pagtsatsaga at maintindihan natin. Noong ako po'y bagong mga ngaral, nandun kami sa Ilocos Norte, sa Bigan, 1989. Ilang buwan lang si Earl noon. Ang request ng mga preacher, pag-aralan po natin ng gadget. Mahirap pag-aralan kanila eh. Oo nga, ako naman. Pero dapat sana yung mga nagtanong na yun, alam na nila yun. Meron kang excuse sa simula, hindi mo alam. Pero pag umaba ang panahon, hindi mo pa rin alam, may tawag doon. Dalawa lang, pwede bagitin. Dalawa lang, dahil pag hindi mo alam. Hindi mo, mahirap bagitin, masamang salita eh. Pero pag kayo nagtsaga, nag-aaral ka, walang imposible dyan, maintindihan mo. Kahit po yung aklat ng Apocalypse, mahirap maintindihan yan kanila. Sa bagay, kung titignan mo. Pero pag pinag-aralan mo, hindi naman. Maintindihan mo ang sinasabi ng aklat na yun. Yan ang importante doon. Maintindihan mo ang sinasabi ng mga bahagi ng banal na kasulatan. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapagito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ibalik po natin kay Brother Matthew sa pangwala po sa pagpapawid. Maraming salamat mga kapatid. Sana ibigyan na natin. Tatlo sila nagkakaisa. Huwag natin kalimutin yung pamilya. Labi ko na sa isip yung pamilya. Maintindihan mo ang pamilya. Maraming salamat.